Nag-aalala ako sa'yo. Ngayong alam na ng mga aswang na buhay at ikaw ang nakasaad, asahan mong sila nang maghahanap sa'yo. Ayan ang plano. Inaasahan ko na yan. Ano? Siguradong hindi na nila itutuloy ang plano nilang buksan ng lagusan upang palayain ang kanilang angkan. Dahil alam na nilang buhay ako. Sige, susuportahan kita sa plano mo. Andito lang ako, bossing. Ikaw ba ang nababalitaan naming hirang na nakasaad sa propesya? Ako nga. Patunayan mo sa amin ngayon na ikaw nga. Mga aswang, sugod! Yan ba ang magwawakas sa angkan ng mga aswang? Nakakatawa. Paanong naging ikaw ang nakasaad kung kayang-kaya kang pabagsakin ng mga iilang aswang lamang? Meron akong sasabihing mahalagang bagay sa pinuno ninyo bago nyo ako paslangin. Iharap ninyo siya sa akin. Ilang taon kaming nagbunyi dahil namatay na ang sanggol na magwawakas ng aming angkan. Kitang-kita namin kung paano sumabog ang tinitirahan ng mag-ina kasama ang mga ito. Ngayon, lilitaw ka na parang kabute at sasabihin mong ikaw ang nakasaad sa propesiya. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nasaan ka sa mga panahong hindi namin alam na buhay ka? Paano kami makakasiguro na ikaw nga talaga ang sanggol na matagal na naming pinaslang? Paano ka lumaki upang maging isang ganap na hirang? Noong nailigtas ni Tasyo ang kanyang apo mula sa tangkang pagpaslang dito, minabuti nitong ilayo ang bata at iwanan sa bahay ampunan. Dahil kung kanya pa rin itong aalagaan, malalaman ng mga aswang na buhay pa ito sa oras na siya ay matuntun. Kaya pinalabas ni Tasyo na siya lamang ang nabubuhay mag-isa, habang ang sanggol ay lumaki sa ampunan ng Barangay Bulo at namulat sa mga taong hindi niya kadugo. Makalipas ang 10 taon. Hoy, Yuan! Mukhang masarap yung tinapay na dala mo ah! Oo nga, binili mo ba yan para sa amin? Gusto nyo ba? Mukha bang hindi? Akin na yan! Teka, binili ko to kasi di pa ako kumakain ng tanghalian. Hahatian ko na lang kayo. Anong pake namin kung di ka pa kumakain? Amin na yan! Teka, bibigyan ko naman kayo eh. Ayaw namin ng kakaunti. Gusto namin yung buo. Si Yuan ay isang batang mabait. Ngunit dahil sa kinalakihan niya ang ilan sa mga batang nasa ampunan na lagi siyang pinagkakaisahan, lumaki itong mahiyain at mapag-isa. Subalit, siya ay likas na matalino. Huwag kang mag-alala sa akin, Ningning. Tignan mo oh. Buti na lang tinago ko yung isa. Hindi niya nilalabanan ang mga batang lakas ang ginagamit upang maliitin ang iba. Dahil kahit siya'y mahina sa paningin nila,
may taglay siyang katalinuhan na wala ang iba. At bukod dito, si Yuan ay mapagbigay. Tatang, mukhang gutom na po kayo. Pasensya na po gutom na rin kasi ako eh. Kaya hahatian ko na lang po kayo ng tinapay ko. Hayaan niyo po, pag nalusutan ko po yung mga batang lagi akong binubuli, ibibigay ko po sa inyo yung isa pang tinapay na mabibili ko. Eto po tatang, tanggapin niyo po, mainit-init pa po yan. Tinabihan ni Yuan ang pulubi at kumain silang dalawa. Nang biglang mayroong sumigaw sa kalayuan. Hoy bata, lumayo ka dyan sa pulubi niya. Nako, aswang yan. Tinignan lang ni Yuan ang matanda sabay ngiti. Naku, wag po kayong mag-alala tatang Hindi po ako naniniwala sa mga kwento-kwento tungkol sa inyo. Kasi kung aswang po kayo, di sana hindi yung tinapay ang kinakagat nyo, kundi ako. Bata pa lamang si Yuan ay likas nang matulungin at marespeto. Laging tumitingin sa kabutihan ng mga tao. Iyon ang buhay na kinalakihan ni Yuan. Walang sariling magulang. Ang tangi lang niyang kasama ay ang alitap-tap na laging dumadapo sa kanyang kamay na pinangalanan niyang Ningning. Ang mga tao sa ampunan, kasama ang mga batang kahit na siya ay sinasaktan, ay kailangan niyang pakisamahan. At isang araw, muli niyang nakaharap ang mga ito na kanyang iniiwasan, ngunit pilit siyang pinagkakaisahan. Hoy! Lampa! Alam pa. Meron ka bang... Alam pa. Meron ka bang Alam pa. Tama na! Meron ka bang tinapay na binili mo? Eto, sa inyo na. Yan ang sinasabi ko. Salamat! At teka, meron pa pala. Ano yun? Meron ka pang tinapay sa bulsa, hindi ba? Akala mo ba maiisahan mo kami ulit? Nakita kitang may binigay sa pulubi kahapon. Di mo na kami maiisahan. Nako, Ningning, lagot! Tumakbo si Yuan at hinabol ng mga bata. Sa paghabol nila, nadapa si Yuan malapit sa isang puno na may nakaumbok na lupa at pinagbabato siya ng mga bata. Ay, tama na, ang sakit! Sa patuloy na pagbabato ng mga ito kay Yuan, ang bundok ng lupa sa tabi nito ay kanilang natamaan. At dahil dito, nagalit ang nakakubling nilalang na matagal na silang gustong bigyan ng leksyon at turuan. Kahit hindi nila ito nakikita, ipinaramdam nito ang kapangyarihan sa kanila. Walang ano-ano'y bigla na lamang tumubo sa kanila ang mga pantal na napakasakit. Para silang pinagkakagat ng bubuyog na hindi nila nakikita at tinutusok ng tinik. Engkanto! Habang tumatakbo palayo ang dalawang bata, si Yuan ay nakatitig lamang sa maliit na matanda. Oo nga pala. Nakikita mo nga pala ako. Hello? Nuno! Ay sus Mariusip tong batang to. Tinulungan na nga kita natakot ka pa sa akin. Ay, pasensya na po. Salamat din po.
Pero, bakit niyo po ako tinulungan? Matagal ko nang nakikita yung mga aapi sa'yo. Ayoko sa lahat ng mga batang mapang-api. Sila yung masarap paglaruan. Salamat po ulit. Tawagin mo na lang akong Apo Islaw, ang nuno ng Baryo Bolo. Okay, mabuti na lang talaga'y ginasira nila tong tambayan ko. Kay nagkaroon tuloy ako ng dahilan para pakialaman ang pambabato nila sa'yo. Hindi kasi namin pwedeng galawin ang mga mortal kung hindi sila ang unang gagambala sa amin. Isa yan sa mga batas ng mga sinag. Ano po ang mga sinag? Ay nako, agadami mong tanong. Siya, sige na, umuwi ka na, bata ka sa inyo. Simula noon, bukod kay Ningning, naging kaibigan na ni Yuan ang nuno na si Apo Islaw. Lagi na itong nagpapakita sa kanya tuwing siya ay mag-isa. At sa isang pagkakataon, sila ay nakapag-usap ng masinsinan. Hello, bata-batuta. Minsan ba, hindi sumagi sa isipan mo kung saan ka nang galing? Naisip ko na rin po yan, Apo Islaw. Pero, nasanay na rin po ako. Kasi lumaki akong walang magulang. Paano kung sabihin ko sa'yo, kilala ko ang iyong ina? Talaga po? Kilala niyo po ang aking ina? Hindi lang kilala. Alam na alam ko ang kwento bakit kanila iniwan. Apo Islaw, buhay pa po ba ang magulang ko? Hindi na mahalaga yon. Pero, ang masasabi ko lang, bata-batuta, hindi ka nila dapat iniwan. Hindi ba nila nakikita ang kalagayan mo? Sinong pamilya ang hahayaang iwanan ang isang musmus na walang kalaban-laban at papabayaang malasap ang pait ng buhay? Hanggang sa ikaw ay mag-isang mamatay. Ang mundo ay puno ng mga taong masasama, bata-batuta. Hindi ka dapat maging mabuti kung ang nasa paligid mo ay punong-puno ng kasamaan. Kung gusto mong mabuhay, dapat sa kanila ay pumantay. Kung sila ay masama, labanan mo sila bilang masama. At makikita mo sa iyong pagtanda, kailanman ay hindi ka na nila magagambala. Dito lumabas ang tunay na kulay ng nuno dahil ang totoong pakay nito ay sirain ang pagkatao ni Yuan. Upang malihis ito ng landas at ang tungkulin nito ay hindi magampanan bilang nakatakdang hirang. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng isipan dahil ito'y musmus pa lamang. Sinisikap ng nuno na mataniman ng galit at puot ang kanyang puso. At sa pagkakataong makaharap niyang muli ang mga batang sa kanya ay gumagambala. Hoy, Yuan! Ano yung ginawa mo sa amin nung nakaraan? Oo nga, siguro engkanto ka, no? Wala akong pakialam kung engkanto yan o ano. Magbabayad ka sa ginawa mo.
tumigil na kayo. Kung ayaw niyong malamog yung mga taba niyo. At mabali yung buto niyo. Aba, lumalaban ka na ah. Oy! Ay, ano ba naman yan? Ano na namang kaguluhan nito? Yuan, anong ibig sabihin nito? Halika nga. At kayo ha? Kinalakihan nyo ng mang-api ha? Paano ba naman, Sister Sonia? Si Yuan na lang lagi ang nakikita nyo. Si Yuan na lang mabait. Si Yuan na lang ang magalang. Lagi na lang si Yuan. Si Yuan ang paborito nyo. Ay nako, Yuan, pumasok tayo at mag-usap tayo sa loob. Yuan, noong iniwan ka dito sa bahay ampunan, inalagaan ka namin at napamahal ka sa amin. Lumaki kang isang mabuting bata, magalang at matulungin. Pero parang habang ikaw ay lumalaki, nag-iiba ang iyong puso. May problema ba, Yuan? Ang mga tao ay puno ng kasamaan. Kahit na ang sarili kong magulang, iniwan ako. Anong dahilan para maging mabuti sa mundong ito? Yuan, ibinilin sa akin ng taong nag-iwan ng kahon kung saan ka nakalagay noong ikaw ay sanggol pa lamang. Naibigay ang 2 sulat na ito sa iyo sa pagtungtong mo sa edad na 18 taong gulang. Heto, at pagkatapos mo itong basahin, tsaka mo sabihin sa akin kung ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang kanyang luha ay kusang tumulo na lamang sa pagbuklat at pagbasa sa unang mga salitang nakasulat sa liham. Anak ko, mahal na mahal kita. Masakit sa akin na ikaw ay iwan. Ngunit ito ang tanging paraan para ikaw ay aking mailigtas. Wala akong magagawa kundi isakripisyo ang aking sarili at piliing mamatay. Kahit ang kapalit nito ay mawalay sa iyo habang buhay. Ang lahat ng ito ay para protektahan ka, anak. Kaya ibinilin kong ibigay sa iyo ito pagtungtong mo sa wastong gulang upang makasigurado akong mauunawaan mo ang lahat pagdating ng panahon. Kulang ang papel na ito, maging ang oras para sabihin sa iyo ang lahat at ipaliwanag sa iyo ang nangyayari. Dahil kailangan ka nang ilayo ng iyong lolo upang masiguro namin ang iyong kaligtasan. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa iyo ng lahat, anak. Kailangan mo ang iyong lolo para sa isang tungkulin na dapat mong gawin. Lumaki kang maging mabuting tao dahil balang araw, ikaw ay kinakailangan ng mundong ito. At lagi mong tatandaan, wala man ako sa tabi mo, lubos ang pagmamahal ko sa iyo, anak ko. Patuloy ang pagbuhos ng luha ni Yuan habang binubuklat ang pangalawang liham at nang kanya itong binasa. Apo ko, alam ng Diyos kung gaano kalabag sa loob kong iwan ka sa bahay ampunan. Ngunit kailangan kang mawalay sa akin upang maprotektahan ka hanggang sa iyong paglaki. Mahal na mahal ka ng lolo at sisikapin kong mabuhay upang sa takdang panahon na kakailanganin mo ako ay magabayan kita. Ngunit kahit hindi mo alam na naririto ako at nag-aantay sa iyong paglaki, hinding-hindi ka mawawalay sa aking paningin. Lagi kitang babantayan kahit hindi mo pansin. Balang araw,
ay maiintindihan mo ang lahat. Mahal na mahal kita, aking apo. Habang umiiyak si Yuan, ay galit na nakasilip ang nuno sa bintana. Dahil nararamdaman niyang muling namumulat si Yuan upang bumalik sa tamang landas ng kaisipan. At maya-maya pa ay biglang lumapit si Sister Sonia at takot na tinawag si Yuan. Yuan, huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang lalabas ng bahay, ampunan. Bakit po? Panoorin mo to. Pinabalaan ang mga tao sa Barangay Pulo na huwag munang lalabas ng bahay dahil kumpirmado ang bali-balitang may gumagalang di umano aswang sa lugar na ito. Kaya naman, kung mayroon kayong namataang kakaiba o kababalaghan, ipagbigay alam agad sa aming hotline 111 Kripinoy. Ako po si Jessica Sanchez mula sa Kripinoy, nag-uula. Ay, Diyos ko. Dati pang pinaghihinala ang aswang yang matandang pulubi na lagi mong nadadaanan sa kalsada. Dahil may mga ilang beses siyang nadadat ng puno ng dugo tuwing gabi at para bang pagod na pagod. Wala namang mga bangkay ng mga tao pero ang hinala nila, nagnanakaw daw ito ng mga hayop sa mga kabilang kabaranggayan at dito sa lugar natin kinakain. Diyos ko, kailangan puksain yung matandang yan, Jesus Maria Josep. Ngayon dito na siya nagkakalat ng lagim. Kumpleto mo ba ang mga bata sa ampunan? Ay nako, Sister Sonia! Sister Sonia! Bakit, Sister Linda? Si Tamulag at Suneo wala po sa ampunan. Dala-dala ang gamit nila, lumayas po ata. Ay, Panginoon ko, mahabag ka sa dalawang iyon. Sa pag-akyat ng tensyon sa bahay ampunan, pumuslit si Yuan upang lumabas at ang dalawang bata ay hanapin at iligtas sa kapahamakan. Habang nasa daan naman ang naglayas na dalawang binata. Yuan, lagi na lang si Yuan. Si Yuan ang mabait. Si Yuan ang matulungin. Si Yuan ang lahat. O di ikaw na. Si Yuan na ang lahat. Kaya mas mabuti nang umalis na lang tayo at mamalimos. Ayoko na sa bahay ampunan. Oo nga, ayoko. Ay, kalabaw. Biglang tumambad sa kanila ang aswang na sinasabing gumagala sa kanilang barangay. At ang mga ito ay nagsigawan. Huwag mo kong kakainin. Putot balat ako. Etong katabi ko na lang kainin mo. Malaman at saka puro taba. Wag ako. Hindi masarap ang lamang ko. Puro chichiri ang kinakain ko. Hindi ako masustansya. Parang awa mo na. Habang sumusugod ang aswang at ang dalawang binata ay tili ng tili, biglang humarang si Yuan. Tumigil ka, aswang! At ang aswang ay tumigil. Yuan? Umalis na kayo! Bilis! Ako nang bahala dito! At tumakbo na ang dalawa habang si Yuan ay nakaharap sa aswang. Alam ko kung sino ka, Tatang. Alam kong hindi ka masama. Ang kinakain mo noon ay ang mga binibigay ko sa iyong tinapay. At hindi ako. Tatang, ako to si Yuan. Ang batang laging lumalapit sa iyo kahit sinasabihan ako na layuan ka dahil aswang ka. Tatang, itigil mo na to. Ngunit tila hindi siya pinapakinggan ng aswang at walang ano-ano'y sumugod ito upang sakmalin si Yuan.
Si Yuan ay mahinahong pumikit na para bang tinatanggap na ang kanyang kamatayan. Ina, Lolo, makakasama ko na po kayo. Nang biglang Tatang? talagang inakala mong ako ang aswang. Teka, ano pong ibig sabihin nito? Ako ang pumapatay sa mga aswang na napapadpad dito sa Barangay Bulo bago pa lamang ito makita ng mga taga rito. Ang kaso, madalas ako na lang ang nakikita nila dahil tapos ko nang paslangin ang mga aswang. Kaya madalas nila akong datna ng puno ng dugo. Wala nang bakas na naiiwan ng mga alagad ng dilim na ito, kundi itong itim na mutya. Astig! Teka, ibig sabihin, hindi po talaga kayo pulubi? Tsaka, kayo po ang nagtatanggol sa barangay na ito? Kung gayon po, sino po kayo? Ako, si Tasio. Sa wakas, nagkausap na rin tayo, Apo. Po? Teka, ibig sabihin, kayo po ang aking... Labing-walong taong gulang ka na ngayon. Siguradong nabasa mo na ang liham naming dalawa ng iyong ina para sa iyo. Lolo? Ako nga, Apo. Ako ang iyong lolo. Ang iyong lolo, Tasio. Lolo! Lolo! Sa takdang panahon ay nagkasama muli si Yuan at ang kanyang lolo Tasio. Dahil dito, muling nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso at nagpa siyang lisanin ang bahay ampunan upang manirahan kasama ang kanyang lolo. Sa kanyang paglisan, siya'y nagpaalam sa lahat. Maraming salamat po sa 18 taon na pagkupkup niyo sa akin. Hindi ko po kayo malilimutan at ang lahat ng naitulong po ninyo sa bawat araw na naninirahan po ako dito. Habang buhay ko po yung tatanawin na utang na loob. Yuan, mahal na mahal ka namin lahat. At masaya kami na naging bahagi ka ng ampunan na ito sa mahabang panahon. Huwag mo kakalimutan na laging bukas ang ampunan na ito para sa iyo, ha? Bumalik ka upang bumisita kahit kailan mo gusto. Maraming salamat po, Sister Sonia. Yuan, mamimiss ka namin. Sorry sa mga nagawa namin dati dala ng pagkaingit namin sa'yo. Napakabait mo kasi kahit na inaaway ka namin. Kahit na lagi namin kinukuha yung tinapay mo. Kahit na lagi ka naming binubuli. Nanatili kang mabait. Sorry talaga, ha? At salamat din sa pagligtas sa amin laban dun sa aswang. You're our savior. Oo nga, Yuan. Kahit na hindi kami naging mabuti sa'yo, hindi ka nagdalawang isip na tulungan kami at ilagay ang sarili mo sa panganib. Umasa ka na sa pagkakataong ikaw naman ang mangangailangan ng tulong. Andito lang kami. Yo, one call away. Sana patawarin mo kami sa mga nagawa namin sa'yo. Naku, wala na yun. Natutuwa nga ako dahil naririnig ko sa inyo yan. Ingatan nyo ang mga bata dito sa ampunan, ha? Yung paghingi nyo sa akin ng tawad, sa kanila nyo ibuhos. Kung gaano kayo kabuli sa akin dati, sa kabaliktaran, ganun nyo naman ingatan at alagaan ang lahat ng bata dito sa ampunan. Sa ganung paraan, para nyo na rin akong tinulungan.
Makakaasa kayo, Juan. Lodi ka namin eh. Ay nako, ang sarap niyong pakinggan pero nag-aantay na ang lolo ni Juan at kailangan na nilang umalis. Maraming salamat, Sister Sonia, sa pag-alaga sa aking apo at naging mabuting bata siya dahil sa inyong pagpapalaki. Wala po yun, Tatang. Ikinagagalak rin po naming maalagaan ang napakabait at napakagwapong binatang ito. Huwag mo na mag-girlfriend, ha? Opo, sister. Sige po, alis na po kami. Paalam po. Oh, siya, sige. Paalam. Paalam, Juan. Hanggang sa muli. Kahit na anong pagmamanipula ng nakapaligid sa ating mundo, ang pagdedesisyon kung ikaw ay magiging mabuti o masama ay nakasalalay pa rin sa iyo. Dahil ang taong lumaki sa buhay na mabait, pagmamahal ang lunas sa pusong puno ng galit. Upang kahit na ang mga tao sa paligid ay sadyang kay lupit, mananatili kang mabuti at puno ng pag-ibig. Maraming nangyari, pero ang mahalaga, alam na ninyong buhay ang nakasaad sa propesiya at ako yun. Ngayon, kung gusto ninyong mapatunayang totoo ang sinasabi ko, iharap ninyo sa akin ang inyong pinuno at ipapakita ko sa inyo ang katibayang ako nga ang tatapos sa inyong lahat. Buisit! Naborilyaso pa ang plano ko. Pero hindi pa tayo nakatapos, Hirang.